Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube, si Papa Dudut po ito, inviting you all to please like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga posts ni Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo at sa mga taga-pakinig. Naway nasa maayos at ligtas po tayong lahat sa pagsubok na ating dinadanas ngayong panahon ng pandemya. Papadudot, naniniwala po ba kayo sa kasabihang if God remove something in your life, don't feel bad because He's preparing for something better? Ako po kasi, opo, naniniwala po ako dito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sen. Ako po ay 28 years old at only child po ako. Lumaki sa probinsya ng Negros at masasabi ko na hindi po ako kagandahan. Sakto lang po pero bawing-bawi po ako sa ugali. 5'3" ang height, fair complexion at katamtaman lang ang pangangatawan. Ako po ay lumaki na mama ko lang ang kasama ko at ang kapatid niya. Opo. Never ko pong nakita o nakilala ang papa ko. Never po akong nagtanong tungkol sa papa ko kasi ayoko po na mabigyan ng sama ng loob ang mama ko. Ang sabi ng mama ko dati, may gusto raw umampun sa akin na isang doktor noong baby pa ako. Pero hindi daw sila pumayag. Ang sabi ni Lola, hindi daw ako tuta na ipinamimigay lang. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko. Lumaki po akong spoiled sa kanila lalo na nang nabubuhay pa ang lola ko. Hindi po ako obligado na gumawa ng gawain sa loob ng bahay. In short, kahit paghuhugas ng pinggan ay hindi po sa akin ipinagagawa. Ganun po ako ka-spoiled sa kanila. Papadudot, mahirap po kami. Naaalala ko pa dati noong elementary ako, minsan na lang akong nabibilhan ng mga school supplies. Lalo na sa notebook. Ginagawa ng mama ko ay kinukuha niya ang mga natitirang pages na hindi ko pa nasusulatan at pinagsasama-sama niya yon para maging isang notebook at tatahiin niya ng yarn. Papadudot, lalo pong humirap yung buhay namin nang namatay ang lola ko. Ang mama ko po ay nagtatrabaho sa tubuhan at pag off season po ay wala pong trabaho sa kanya. Ang ginagawa po niya ay dumidiskarte sa baryo namin. Nagtitinda ang mama ko ng kakanin at nilalako po niya yon. Alam ko po kung gaano kahirap ang sakripisyo ng mama ko para mabigyan lamang ako ng magandang buhay. Isang araw nang nasa school ako, sobrang lakas ng ulan noon. Tinawag ako ng teacher ko, nasa labas daw yung mama ko, Papadudut. Dinalhan niya po ng pagkain at tinitinda niya. Sobrang naawa po ako sa kanya nang makita kong basang-basa siya ng ulan. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na susuklian kong lahat ng sakripisyo at paghihirap niya para lamang mabigyan niya ako ng magandang buhay. At sa kadahilanan na gusto kong makahanap ng ekstrang pera, minsan kinukuha ako ng mga teacher kong tagahugas ng mga pinggan kapag may okasyon sa kanila. Papadudot, lagi po akong napapasama sa top 10 ng class namin hanggang nag-high school po ako. Dumoble po ang paghihirap ng mama ko noong nag-high school na ako dahil hirap po siyang itaguyod ako sa pag-aaral. High school life ay sobrang saya. Nauso na rito ang cellphone, yung tipong yung may ka-textmate ka sa school at may ka-eyeball pa kayo. Gustong gusto ko rin magka-cellphone dati. Kasi nga naiinggit ako sa mga kaklase ko pero sabi ng mama ko kapag daw graduate na ako ng high school ay bibigyan niya ako. Naaalala ko pa dati, noong may ka-textmate ako ay pinapahiram ako ng kaibigan ko ng cellphone niya. Basta ako lang yun naglo-load. Usong-uso pa noon yung unlimited text at call noon. Oo nga pala, Papadudut, yung kaibigan kong yun din ang best friend ko since siya yung mapera sa amin ay lagi niya ako nililibre. Or pag may gusto siyang puntahan or mag-overnight ako lagi ang kasama niya. Package deal po kami kasi hindi rin po siya pinapayagan ng lola niya kapag hindi naman ako kasama. Sobrang tiwala po ng pamilya niya sa akin na halos sabay po kaming lumaki.
Doon din po ako kumakain minsan at natutulog sa kanila. Kaya sobrang close po namin. Sa high school life ko po ay never po ako nagka-boyfriend. Yun po kasi ang sabi ng mama ko at sinunod ko po yun. Few weeks before ng graduation ko ay binigyan po ako ng mama ko ng cellphone. Second hand po yun na binili niya sa kapitbahay namin. Sobrang tuwang-tuwa po ako noon. Papadudod sa cellphone po ako nagkaroon ng unang boyfriend. Pero hindi ko po nakikita, hindi po kasi ako nakikipag-meet. O kapag nakikipagkita po ako ay hindi ko naman po sasagutin. Natatakot po kasi ako magkaroon ng totoong boyfriend. May nanligaw din po sa akin sa baryo namin pero hindi ko po sinagot kasi mabisyo din siya. Nauso na rin po noon ang Friendster at marami po ang nagchat-chat sa akin na foreigner. Makalipas ang ilang buwan after ng graduation ko po ng high school ay kinuha po ako ng isa sa mga tiyahin ko para magbantay ng anak niya. Naging yaya po ako ng pinsan ko. 1 taon lang po ang tinagal ko sa kanila kasi kinalaunan ay hindi na po ako binigyan ng sahod ng tita ko. Kaya bumalik na lang po ako sa probinsya namin. Papadudot nang nasa Maynila po ako, may mga nanligaw din po sa akin. Pero katulad po ng dati ay hindi ko po sinagot. May mga naging bagong kaibigan din po ako at sobrang iba po yung ginagawa nila ng mga kaibigan ko sa Maynila kesa taga-probinsya. Merong iba't ibang lalaki ang naging boyfriend nila kahit na kakikilala lang nila sa bar, sumasama at nakikipagtalik sila kaagad. Yung nakikipag one night stand sila kapag gusto nila yung lalaki. Meron ding may pineperahan lang na matanda. Sa akin ay sobrang kakaiba na yon, Papa Dudut. Lumaki po kasi ako na sobrang konserbatibo ang pamilya at sobrang sheltered po yung paligid ko ng pamilya ko. Hindi rin ako napasama sa mga kaibigan na mga bad influence sa akin. Kaya nang dumating ako ng Maynila ay sobrang nanibago po ako. Don't get me wrong, Papa Dudut. Mababait po ang mga kaibigan ko. Hindi lang po ako nakikisali when it comes sa mga bisyo nila. Meron pong nakikipag-chat sila sa mga foreigner at humihingi ng pera. Or minsan nakikipaglaro sila when it comes to relationship nila with their boyfriends. Yung tipong paiba-iba ng boyfriend kapag naboboard na sila ay nakikipaghiwalay kaagad at hahanap ng panibago. After a few months nang bumalik ako sa probinsya namin ay humanap po agad ako ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, bumagsak po ako sa medical. Papa Dudut, nagkasakit po ako sa baga kaya nagamot po ako ng 6 na buwan. Sobrang na-depress po ako at nahihiyang lumabas. Yung mama ko yung nagbibigay ng inspiration sa akin na malalampasan ko ang pagsubok na yon. Makalipas ang 1 taon, Papa Dudut, ay nagbakasakali po ulit ako na mag-apply bilang cashier sa isang grocery store sa bayan sa amin. At sa awa ng Diyos ay naipasa ko po lahat ng requirements at medical ko. Pero 6 months contract lamang po yun at pagkatapos ng 6 na buwan ay nag-apply uli ako bilang isang crew sa isang fast food chain at natanggap pong muli ako. Papadudod sa pagtatrabaho ko pong yon ay nakapag-ipon po ako ng pera na pambili ng cellphone. Yung tipong may camera na siya at makakapag-Facebook ka na. Noong time na yon I was 20 years old already. Naisip ko siguro na it's time na to have a boyfriend. Usong-uso na yung Facebook and one time habang nag-i-scroll ako ng timeline sa Facebook ko, may isang ad ng dating site na lumabas. And I decided to join on that dating site. Merong Pinoy and foreigner. Sa dating site na yon ay pwede ka nang pumili ng malapit lang sa area mo. And I choose that, but after a few months ay waiting pa rin ako. I decided to change the location on my profile and put anywhere. It means pwede ka nang makipag-chat kahit na nasa malayo ang area mo. At doon ay maraming nag-chat na mga foreigners. Merong okay at mababait kausap. At hindi rin maiiwasan ang mga bastos.
Papa Dudut, meron po akong nakaka-chat na Amerikano, sobrang consistent niya sa pag-chat sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. 40 years old, may anak at annulled na raw ang kasal nila ng asawa niya. Opo, tama po ang narinig ninyo. Annulled na. Nagkaroon kasi siya ng asawang Pinay at hiwalay na sila at sa bata na lang daw ang connection nila. At gusto raw niya na makita ako at maging girlfriend niya. Sobra po akong kinabahan noon, Papa Dudut. Alam po yun ng mama ko ang tungkol doon at ayaw niya po ang sitwasyon na yon. Hindi dahil may anak na kundi may asawa na dati na Pinay. Baka daw kung ano ang gawin sa akin sa huli. And to cut the story short ay nagkita po kami ni Marco. Pumunta po siya sa bahay namin, pinakilala ko siya sa family ko at tanggap po siya ng tito ko. Pero yung mama ko ay masaya naman pero ramdam ko ang pag-aalinlangan niya. Papa Dudut, siya po ang naging first real boyfriend ko. Yung tipong nakasama ko talaga. Sobrang maalaga po niya sa akin at malambing. Sobrang nahulog po yung loob ko sa kanya, Papa Dudut. Na-fall talaga ako sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ko po ay binigay ko kay Marco ang aking pagkababae. Pagkatapos niyang mag-propose sa akin. Yes po. Nag-propose po siya before po siyang bumalik sa Amerika at sobrang saya ko po ng araw na yon. Nag-yes po ako sa kanya kahit walang singsing nang nag-propose siya. Bibigyan daw po niya ako ng singsing pagbalik niya ng Pilipinas kasi unexpected yung proposal niya. That night before Marco left, binigyan niya po ako ng phone at yun daw po yung gagamitin ko to communicate with him. Pagkatapos niyang ibigay ang cellphone, after an hour someone messaged him and I miss you. I asked him who was it and he replied na it was a wrong send. Since I love him and I trust him ay naniwala po ako. Pinagkibit balikat ko na lamang po yun, Papa Dudut. Sobrang nalungkot po ako ng araw na nagbalik na ng US si Marco. Pero babalik daw siya after 2 months. After a few weeks pagbalik niya ng Amerika ay bigla po siyang nagbago. Palagi po siyang busy at minsan ay hindi na siya nagchat-chat ng 3 days. Ramdam ko po yung pagka-call niya sa akin at tinatanong ko po siya kung may problema ba pero sagot niya ay pagod lang daw siya sa trabaho niya. Papa Dudut, alam kong may pagbabago sa relasyon namin. Ramdam ko po yun, ika nga girl's instinct. I decided to explore the phone na binigay niya. It happened na yung account niya sa Facebook ay nandun pa rin nakalagin. Nakita ko yung mga conversation niya at nakikipag-flirt siya sa iba't ibang babae. Sobrang sakit ng naramdaman kong yon. Merong message sa isang American girl na ako yung pinag-uusapan nila kung nakuha na raw niya ako. Papa Dudut, ang pinakamasakit ay nalaman ko na pinagpustahan lamang nila ako ng babaeng yon. Ng mga kaibigan niya at nalaman ko the night before he left sa Pilipinas ay nagstay pa pala siya ng 3 days sa Manila para makipag-sex sa mga babaeng bayaran sa bar. May nakaserve na pala sa kanya na babae doon dahil kaibigan niya ang may-ari ng bar. Routine na niya pala yon every time na pumupunta siya ng Pilipinas at mag-visit sa anak niya. Kinumpronta ko siya at sobrang nagalit siya sa akin. Wala daw akong karapatan na buksan ang Facebook niya at sobrang galit daw siya at hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Every time na nagme-message ako sa kanya hindi na siya nagre-reply. Pag nagkakausap naman kami palaging galit na po siya. Palagi na po kaming nag-aaway noon, Papa Dudut. Dinideny po niya ang lahat ng mga na-discover ko at hindi raw totoo yon. Isang araw ay nag-message siya sa akin at nakikipaghiwalay na po siya. Mahal na mahal ko po siya, Papa Dudut, at kahit na ganoon yung nalaman ko na niloloko niya ako ay ayaw ko pong mawala pa rin siya sa akin. Sobrang immature ko daw sa relasyon namin at napapagod na raw siya sa ugali ko. Wala daw po akong tiwala sa kanya. Opo, ako po yung sinisisi niya sa paghihiwalay namin. Papa Dudut, I came to the point na I'm willing to change myself para lamang sa kanya to please him, just to win him back. Pero wala Ayaw na po niya. Isang umaga ay nagulat ako nang may nag-message sa akin na galing sa isang unknown number, galing pala kay Marco yon.
Nasa Pilipinas na pala siya at gusto niya akong makita at pag-usapan daw namin ang tungkol muli sa amin. Walang pag-aalinlangan na pumunta ako sa lugar kung saan siya nag-i-stay. Sobra ko po siyang na-miss, Papa Dudut, at doon ay naging marupok pong muli ako. May nangyari pong muli sa amin. Hindi ko na po inisip ang nakaraan at ang mga panlolokong ginawa niya. Mahal ko po talaga si Marco. Papa Dudut, naging maayos po ang pag-uusap namin at napagdesisyonan namin na magbalikan na kami. Mahal ko po si Marco pero when it comes to trust ay sobrang labo na po talaga. Tamang hinala po ako sa lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya. Nawalan po talaga ako ng tiwala sa kanya. Nung araw na nagkita kami ay sobrang busy niya sa phone niya. Panay tunog ng phone niya at tinatanong ko kung sino ang nagme-message sa kanya. Anak daw niya, magkikita raw sila sa isang mall. Naging paranoid muli ako at nagpapaalam po ako kay Marco na uuwi na ako. At siya daw ay pupunta na ng mall at paparating na raw ang anak niya. Papa Dudut, parang may nagtulak sa akin at dapat ay sundan ko siya. At yun nga ang ginawa ko. Sinundan ko siya sa isang mall at oo nga pala, ang mall at ang lugar kung saan siya nag-i-stay ay walking distance lang. Pagdating doon, pumunta siya sa isang restaurant na parang may hinihintay. At ako naman ay nagtago sa isang stall sa second floor. Kung saan ay tanaw na tanaw ko sa ground floor ng mall si Marco. Papa Dudut, halos maiyak ako nang makita kong babae ang hinihintay niya. At hindi ang anak niya na halos maiyak ako nang makita ko yon. Hindi ko alam kung pupunta ako o hihintayin ko silang matapos kumain at kumprontahin. Pero nagpigil ako at naghintay po ako. At doon sa labas ng mall ay sinundan ko sila at sobrang nagulat siya nang tinawag ko ang pangalan niya. Pero yung babae tumakbo, natakot ata. Baka magskandalo kasi ako. Pero hindi ko po yun gagawin sa publiko. Halos wala po akong nasabi noong nagharap kami. At tumulo na lamang ang mga luha ko. At nasambit ko ang katagang "You're a liar." Pathological liar. At tumakbo na po ako. Hinabol niya po ako pero nagtago po ako sa madilim na lugar. Ayaw ko na talaga siyang makita at sobrang pagod na ako sa kakaasa na magbabago siya. Tinawagan niya po ako sa phone para pabalikin at mag-usap daw po kami. Pero hindi ko na sinasagot yon. Alam ko kasi sa sarili ko na tama na. Tama na ang pagpapakatanga sa taong walang pag-asang magbago. Tinanong ko ang sarili ko kung minahal niya ba talaga ako. O ako lang talaga ang nagmahal sa kanya. Nasa terminal na ako ng bus pa uwi nang maisipan kong umupo kahit saglit. Mag-alas 11 na at panay tawag na ni mama sa akin kung saan na raw ba ako. Pero wala na akong pakialam sa oras na yon. Ang gusto ko lang ay kaunting oras para maging kalmado at nag-type ako ng message sa kanya na tapos na kami. Huwag na niya akong kausapin kahit kailan. Ang dami ko nasabing masasamang salita sa kanya. Na-deserve naman niya. Kinabukasan ay nag-message yung babae sa akin na ano raw ba ako ni Marco. Ang sabi ko naman ay ex-girlfriend. Nalaman ko, Papa Dudut, na matagal na pala silang on and off relationship. For 10 years na pala sila na ganon. Ganon din pala ang babae, ang dami daw niyang nalaman tungkol kay Marco. Pero hindi niya kayang iwan kasi sobrang mahal din niya. Marami din siyang nalaman na babae noon ni Marco at may anak din siya sa iba't ibang babae. Nalaman ko din na hindi pala siya pwedeng makapagpakasal sa Pilipinas kasi kasal pa rin siya sa sinasabi niyang ex-wife sa Amerika. Sadyang magaling lang talaga siyang magsinungaling. Pinili ko na lang na makapag-move on at kalimutan siya. After 8 months of being single, I tried to open my dating site again. Para i-log out ko yung account ko at i-delete na yung dating app. Pero bago ko kalimutan ang dating app na yon ay chinek ko ang inbox ko, Papa Dudut. May nag-message sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Rui. Si Rui ay 42 years old. Divorced at may anak. Nag-reply agad ako sa kanya, dinilit ko na ang account ko na ito at gusto ko nang makapag-usap sa messenger. Sa messenger na lang tayong mag-usap.
Masayang kausap si Rui at hindi bastos. Gusto raw niya ako, sabi ko ay ang dami nagsabi ng ganyan sa akin. Hindi ako naniniwala pero makulit siya. Iba daw siya sa ibang lalaki at hindi raw niya ako sasaktan. Sa isip ko another manloloko na naman. Isa lang talaga ang pinagsasabi nila. Araw-araw po kami nag-uusap ni Rui simula ng pagising niya hanggang sa pagtulog niya. Yun ang routine namin everyday, Papa Dudut. Ibang-iba nga siya kay Marco, naglalaan talaga siya ng oras para sa akin at sa araw-araw na yon ay nagkapalagayan kami ng loob. Masasabi ko na na-in love na naman po ako, Papa Dudut, sa taong nakakausap ko lang sa cellphone. Isang umaga he told me na he booked a flight to see me. I was shocked that time. Sinagot ko na pala siya noon. Natakot po uli ako na baka mangyayari po ulit ang tulad ng dati. Ang daming tanong ang naglalaro sa isipan ko kung totoo ba ito. Pero sabi ko ay bahala na. And to make the story short ay sinundo ko po siya sa airport kasama ang mama ko. Sobra po siyang nagustuhan ng mama ko kasi mabait siya, magalang po siya sa pamilya ko. At this time ay sumama na po ako sa kanya sa tinutuluyan niyang hotel. Yes po, pinayagan po ako ng mama ko na sumama sa kanya, hindi tulad ng dati na ayaw ng mama ko. Mother's instinct siguro. Papa Dudut, mahal na mahal niya po ako at mahal na mahal ko po siya. Inilagaan niya po ako ng sobra. Ayaw niya na nakikita ako nahihirapan o umiiyak. Papa Dudut, first time we met ay nag-propose na siya sa akin na may ring na. Plano niya na palang mag-propose before siyang pumunta ng Pilipinas. Napapaiyak ako sa tuwa at hindi ko po alam kung ano ang aking nararamdaman sa sobrang tuwa. Nagstay siya ng 5 araw sa Pilipinas at bumalik kaagad sa Amerika. Sobra po akong paiyak nang paalis na po siya. Kasi natatakot po ako na mangyari ulit ang dati. Natatakot po ako, Papa Dudut, na magloko siya pag hindi ako kasama. Pero sabi niya ay babalik daw siya sa susunod na buwan para sa akin. Sa awa naman ng Diyos, Papa Dudut, ay bumalik nga siya pagkatapos ng 1 buwan para sa process ng aming kasal. Sobrang exhausted na process pala kapag foreigner ang pakakasalan. May mga requirement na kukunin sa embassy nila. Pag pumupunta siya ng Pilipinas, 5 days lang yung stay niya dito at bumabalik siya kaagad sa US. Finally, natapos po namin ang lahat ng requirements na kailangan namin sa aming kasal. Umuwi muli siya ng US at pagbalik niya ay ikakasal na kami. Buwan ng July, sa 2nd balik niya po ng Pilipinas ay kinasal kami sa Huwes. Sobra ko pong saya, Papa Dudut, at kinasal po ako sa taong talagang nagmamahal sa akin ng tunay ng walang kahati. Araw-araw ni Ruing pinaparamdam sa akin kung gaano niya po ako kamahal, Papa Dudut. Mapagkumbaba sa lahat ng bagay, ayaw niya na nag-aaway kami. At higit sa lahat ay nire-respeto niya po ako. Sa ngayon po ay habang sinusulat ko ang kwento ko, ay 4 years na po ako dito sa Amerika. May 2 na po kaming anak ni Rui, isang lalaki at babae po, at nakapag-aral po ako dito at nakakuha ng isang license at nakapagtrabaho po ako sa isang ospital dito sa Amerika. Totoo ngang pinapaiwas ka ni Lord sa mga taong hindi mo deserve minsan. Ang proseso ay hindi madali at masakit, pero mag-trust lang po tayo sa Kanya at ibibigay niya tayo sa tamang tao. Lubos na gumagalang, maraming salamat, Sen. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento upang gumaan ng aking nararamdaman. Dahil hindi ko po kayang kausapin sa chat o sa personal ang taong pinipilit kong kalimutan, 6 na taon na ang nakakalipas. Ako po si MM, hindi ko po tunay na pangalan. 2012 nang ako ay mag-enroll sa kolehiyo. Hindi gaanong kakilala ang kolehiyo na pinasukan ko, ngunit kilala ito sa Gawing Rizal. Kasama kong pumasok sa kolehiyo ang best friend kong si Caridad. Naging magkaibigan kami mula noong kami ay 3rd year high school sa isang pampublikong eskwelahan na malapit sa amin. Napagkasunduan namin ng best friend ko na parehas kami ng kurso na kukunin para maging magkaklase muli kami. Nang mag-umpisa kaming pumasok ay kami ng best friend ko ang magkatabi sa upuan. At gaya ng tradisyon, sa unang araw ng schooling ay kailangang maghanda ng mga sasabihin
upang ipakilala ang sarili. Papadudot, hindi ako palaayos sa aking sarili ng mga panahon na yon. Kaya't mukha akong neneng sa itsura ko. Papadudot, hindi po ako friendly lalo na sa mga strangers sa paningin ko. Kaya't akala nila ay masungit ako. Sa kalagitnaan ng first semester, nagkaroon kami ni Caridad ng bagong kaibigan. Siya ay si Hanalyn. At nasundan pa ng 4 na magiging malalapit ko ding kaibigan. Sa kanila ako natutong magayos ng sarili. Magsuklay ng buhok bago umuwi, magpulbos, maglipstick at magkilay. Sila din ang nagturo sa aking gumamit ng mga sabong pampaputi at marami pa. May iba't iba kaming mga pag-uugali pero nagkakasundo kami sa mga kalokohan. Sobrang saya naming magkakasama at tipong hindi kami mapaghihiwalay. Bago matapos ang semester ay inalok kami ni Hanalyn ng aming class advisor at PA coordinator ng university na mag-SA or student assistant sa kanya. At ang kapalit ay hindi namin kailangang mag-test, mag-project at pumasok sa klase niya. Pumayag din naman kami ni Hanalyn sa inaalok sa amin ng aming advisor. At nung araw ding yon ay nag-umpisa kaming maging isang SA. Kami ang humahawak ng mga kagamitan na ginagamit ng mga varsity ng school. Sa amin lumalapit ang mga estudyante para sa kanilang kakailanganin sa mga event ng eskwelahan. Naging mahirap ang gawain sa amin ng kaibigan kong si Hanalyn dahil metikulosa ang aming advisor sa mga gamit. Kaya't araw-araw naming nililinis ang gamit. Sa kabilang banda ay naging masaya kami ni Hanalyn dahil marami ang naging kaibigan namin at natuto akong maging friendly at masasabi kong naging kilala kami sa aming university dahil sa pagiging student assistant. Sa second semester na unang taon namin ni Hanalyn bilang SA ay halos lahat ng varsity ng university ay nakilala na namin. Sa tulong ng mga kaibigan ko papadudot ay masasabi kong nag-glow up ako mula ulo hanggang paa. Marami ang nagpaparamdam sa akin para ligawan, mapababae man o lalaki. At sa aming magkakaibigan ay 2 kami ni Yayang. Isa sa mga kaibigan ko ang madalas na ligawan. Papasok ako sa school ng 7 ng umaga at uuwi ng 8 ng gabi. Papadudot araw-araw ganon ang pasok namin ni Hanalyn, kaya't nakasanayan na namin ang ganong sistema. Kaya't ang mga kaibigan ko ay nasanay na ring umuwi ng gabi dahil sa amin ni Hanalyn. At sa bawat gabi na uuwi kami papadudot ay nilalakad lang namin ang 7 kilometro papuntang main road. Meron namang pwedeng sakyan papunta ng main road pero mas pinipili naming magkakaibigan ang maglakad dahil masaya kaming naghahabulan, nagkakantahan at nag-aasaran sa ilalim ng bituin at malamig na simoy ng hangin. At masasabi kong priceless ang bawat tagpo ng mga oras na yon. Isang hapon sa loob ng office habang nililinis namin ang mahabang wire extension, pumasok ang advisor namin kasama ang 5 lalaki. Nakikipagbiruan sila sa aming advisor at mukha silang masaya na nakikipag-usap sa kanya. Tumalikod ako sa kanila at pinagpatuloy ko ang pagpupunas. Pakibigyan nga sila ng bola na pang table tennis, yung kulay puti ha. Ma'am, marami po kami oh. Hindi po pwedeng 2 man lang? Oo nga po ma'am, para makapasok kami sa SCUAA. Kailangan namin mag-practice para lumabas ang aming mga muscles. Sabay-sabay silang nagtawanan sa corny jokes ng isa. Ibinigay ko ang bola sa kanila nang hindi ngumingiti at hindi sila tinitignan. Senyales na hindi ako nakikipagkaibigan sa kanila. Bumalik na ako sa pagpupunas ng mga wire. Pumasok si Caridad sa office upang tawagin kami ni Hanalyn dahil dumating na ang professor namin sa subject ng bioscience. Agad din naman naming tinapos ang gawain na nagpaalam kami sa aming advisor at dali-daling tumakbo papunta sa 3rd floor. Iniwan namin sila sa loob ng office kasama ang advisor namin papadudot. Oo, sila ang varsity ng table tennis at yon ang unang beses na nakita ko sila.
Makalipas ang ilang araw mula nang pumunta sila sa office ay bumalik muli sila para manghiram ng bola. Pumasok silang 5 sa loob ng office at hinahanap ang advisor namin. Si Hanalyn ang nakikipag-usap sa kanila at sinabing wala doon ang aming advisor. Pwede ba kami manghiram ng bola? Ay, wala pong binilin sa amin si Ma'am eh. Kay Ma'am Teng, na lang po kayo magpaalam. Papadudot pinipilit nilang manghiram ng bola kay Hanalyn kaya't sumagot na ako sa kanilang pag-uusap. Pwede po bang lumabas na kayo dahil wala kayong mahihiram na bola dito? 5 piso lang ang bola, bakit di kayo bumili? Last time na humiram kayo ng bola, hindi nyo naman binalik. Kaya mga sir, pwedeng lumabas na kayo? Pikon ko na sinambit sa kanila. Nagkatinginan silang 5 at dali-daling lumabas. Napatingin sa akin si Hanalyn dahil first time niya na makita ako ng ganon. Umiti ako kay Hanalyn sabay kumindat. Senyales na okay lang ako. Naging effective ang naging estilo ko sa kanila nang sa gayon ay hindi na sila mangulit kay Hanalyn para manghiram ng bola. Habang nag-check ako ng mga requirements ng mga varsity ay nakita ko ang mga papel ng table tennis at nakita ko ang mga itsura at pangalan nila. Sila ay sina Maron at Brian, hindi nila tunay na pangalan. In fairness sa kanila papadudot ay kumpleto sila sa requirements, hindi gaya ng iba. Isang hapon kakatapos lang ng aming klase ay napadaan sila sa koridor kung saan nakaupo kaming magkakaibigan sa bintana ng koridor at masayang nagkwekwentuhan. Binati sila ni Hanalyn nang mapansin namin na dumaan sila sa aming harapan. Sabay-sabay silang nagtinginan sa amin at bahagyang nagulat dahil binati sila ng kaibigan ko. Masaya nilang binate si Hanalyn at napansin kong pasulyap-sulyap si Maron sa akin na tipong nakikipagkaibigan. Napansin ko na may hawak na gitara ang isa nilang kaibigan na si Jared. Hindi tunay na pangalan. Dahil miss na miss ko ng tumugtog ng gitara ay bigla na lang akong napatanong ng kaninong gitara yan. Kay Jared niyang gitara, ang sabi ni Maron. Oo, akin po tong gitara. Gusto mo manghiram? Hindi ba nag-aaral ka mag-gitara? Ang sabi naman ni Caridad. Sa isang kondisyon, pahiram ng bola at ipapahiram namin ng gitara. Ang sabi naman ni Brian. Sige, basta ibalik niyo yung bola nang walang sira at maayos sa loob ng 1 oras ha, ang sabi ko naman. Sa tagpong yon ay nakipagnegosasyon ako sa kanila at yon ang unang beses na magkaroon kami ng maayos na pag-uusap. Tuwing hapon ay tumatambay kaming mga magkakaibigan sa koridor at doon kami masayang nag-uusap at nag-aasaran na magkakaibigan. Madalas silang dumadaan sa koridor at nakikita kaming masaya, naghaharutan sa labas ng aming room. May mga pagkakataon papadudot na nakikipag-jamming sa amin sina Maron at ng mga kaibigan niya. Yun na pala papadudot ang simula ng pagiging malapit namin sa kanila. Dahil ng mga panahon na yon ay hindi pa uso ang chat, may nag-text sa akin na number lang. Siya ay si Brian. Nakikipagkaibigan si Brian sa akin at tuwing gabi siya nagte-text sa akin. Dahil wala akong interes sa kanya ay madalang lamang akong mag-reply sa kanya. Siguro ay nagsawa na siyang mag-text sa akin at huminto na rin kalaunan. Ang sumunod na nag-text sa akin ay si Maron. Siya yung tipong corny mag-jokes at malakas maka-emo ang pormahan. Naboborengan at nawiweirdohan ako sa kanyang personality papadudot. May isang pagkakataon na ipinagmamalaki niya sa aming magkakaibigan ang gupit niyang haruhuko na sikat daw na hairstyle sa Japan. At yon daw ang kanyang hairstyle mula nang siya ay mag-college. Naging malapit si Maron sa aking mga kaibigan dahil lagi siyang nakikipag-bonding sa kanila tuwing vacant time. Papadudot naging number 1 commentator ko si Maron sa tuwing magpo-post ako sa aking Facebook account. Hindi para pumuri kundi para mang-asar sa akin dahil sa nunal ko sa aking pisngi. Napansin ng aking mga kaibigan na laging nagpupunta si Maron sa koridor sa tuwing kami ay tumatambay sa labas ng aming room. Isang araw habang wala ako sa room ay nagpaalam si Maron sa aking mga kaibigan kung maaari ba siyang manligaw sa akin.
at nagpapatulong siya na ligawan ako. Papadudot ng mga panahon na yon ay wala akong interes sa kanya dahil ang totoo ay may iba na akong nagugustuhan. At siya ay si Jared. Nagsimula ako na magkagusto kay Jared sa tuwing magja-jamming kami sa kanila sa pagkanta. Magaling si Jared maggitara at lahat ng kanta ay kaya niyang tugtugin. Dagdag pa doon ay masayang kasama si Jared dahil kuha niya ang kiliti naming magkakaibigan. Yung tipong hindi mauubusan ng kwento sa katawan at patatawanin kanya buong maghapon. Hindi ganon kaitsurahan si Jared pero kaya niyang mapa-in-love ang babae sa kanyang sense of humor. Nandigaw sa akin papadudot si Maron at boto ang mga kaibigan ko sa kanya. Inamin ko papadudot sa aking mga kaibigan na may iba akong nagugustuhan at yun ay si Jared. Nagpatuloy si Maron na manligaw sa akin lingid sa kanyang kaalaman na ako ay may ibang nagugustuhan. Papadudot lagi kaming magka-text ni Jared hanggang sa puntong inamin ko sa kanya na may gusto na ako sa kanya. Gaya ko ay parehas kami ng nararamdaman ni Jared. Ayon sa kanya ng mga araw na makita niya ako sa office na nagpupunas ng wire extension ay nakuha ko ang kanyang interest. Kaya lagi niyang inaaya ang kanyang mga kaibigan na dumaan sa koridor para makita ako. Nagkataon lang na mas unang nagsabi si Maron na gusto akong ligawan sa kanilang magkakaibigan. Kaya't mas minabuti na lamang niya na tumahimik at walang gawin. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng inis kay Maron. Papadudot, may pagkakataon na lumabas kami ni Jared para mag-date at napagkasunduan namin na sabihan ang iba niyang mga kaibigan at kausapin si Maron tungkol sa amin. Habang inaayos ni Jared ang mga bagay-bagay tungkol sa amin at sa kanyang mga kaibigan ay patuloy akong nililigawan ni Maron. Mula nang magsabi sa akin si Maron na gusto niya akong ligawan ay gabi-gabi na niya akong hinihintay sa aming room kasama ng aking matatalik na kaibigan. Sa tuwing nakikita niya na napapagod ako na maglinis at mag-asikaso ng gamit sa office ay binibilhan agad ako ni Maron ng pagkain nang sa gayon ay may lakas daw akong mag-asikaso. Sobra akong inalagaan ni Maron habang nililigawan niya pa lamang ako. Tuwing uuwi kami sa gabi ay dinadala niya ang aking bag kahit ayaw ko. May pagkakataon na inabutan kami ng malakas na ulan sa daanan. Nang mga panahon na yon ay wala akong payong at siya ang nagsilbing payong ko kapag umuulan. Papadudod ako po ay may takot sa kidlat dahil nagkaroon ako ng masamang karanasan nung ako'y bata pa. Isang gabi na inabutan kami ng ulan na may kasamang kulog at kidlat ay hindi ako makalakad dahil nanginginig ang aking tuhod. Habang hawak ang payong ay inakbayan ako ni Maron at dahan-dahang bumulong sa aking tenga na hindi kita iiwan. Ang mga salitang yon papadudot ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. March 8, 2014, kakatapos ko lang mag-check ng mga test paper na pinagawa sa akin ng aming advisor. Umakyat ako sa 3rd floor para puntahan ang aking mga kaibigan. At nandun si Maron, nakaupo at nakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Inawakan ako sa kamay ng best friend ko at pinaupo sa harap ni Maron. Nagtataka ako sa mga kilos ng aking mga kaibigan dahil mukha silang may binabalak. Kinausap ako ng mga kaibigan ko na kung kailan ko ba sasagutin si Maron dahil 6 na buwan na siyang nanliligaw sa akin at hanggang sa panahon na yon ay wala pa akong ibinibigay na sagot. Sa puntong yon, papadudot, ay gusto ko na siyang bastidin para maging official na kami ni Jared. Sa harap ng mga kaibigan ko ay tinanong ako ni Maron na kung pwede niya ba akong maging girlfriend. Papadudot labis ang aking pagkabigla sa tanong ni Maron. Sandali ako nanahimik at tumingin sa mga mata ni Maron. Ang mga mata niya ay punong-puno ng sinseridad at pagmamahal. Habang naghihintay ng sagot ang mga kaibigan ko ay nag-isip akong hindi deserving si Maron na mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko at dahil na rin sa mga mabubuting ginawa niya para sa akin. Naisip ko na sagutin siya at makikipaghiwalay after a week at sasabihin kong hindi nag-work. Kaya't ng mga oras na yon ay nagdesisyon ako na sagutin si Maron. Nakita ko sa mga mata ni Maron ang saya at galak.
Sa sobra niyang tuwa ay napayakap siya sa akin. Naghiyawa na mga kaibigan at kinongratulate si Maron. Pero sa puso ko ay nakakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi. Nalaman ni Jared ang tungkol sa amin ni Maron, Papa Dudut, at bigla na lang itong naging malamig at hindi siya nagte-text sa akin at dinededma ang mga tawag ko. Kasabay ng panahon na yon ay naging busy ako dahil sa nagtitiping kami para sa aming project sa English. Ako ang napili ng mga classmate ko na gumanap na leading lady. Naging sobrang busy ako at nawalan ako ng oras para ayusin ang problema ko kay Jared. Habang si Maron ay pinipilit na sumama sa taping namin para makasama ako at maalagaan. Papadudod, hindi ko naman namalayan na mabilis na lumipas ang isang linggo na hindi ko nagawang makipaghiwalay kay Maron. Mula na maging kami ni Maron ay lagi na niya akong inahantay sa labas ng gate ng university para sunduin at pupunta sa classroom tuwing vacant at uwian. Nakita ko ang pagmamahal ni Maron sa akin. Kaya't pinagluto ko siya ng adobo na paborito niya. Kahit na hindi ganon ako kagaling magluto ay ipinakita niya sa akin na masarap daw ang luto ko. Lagi akong inaalayan ang kanta ni Maron ng kanta na gustong gusto niya na Ikaw at Ako ni TJ and Without You ni AJ. Papadudod, hindi ko namalaya na unti-unti ko nang nakikita ang halaga ni Maron. Sumapit ang summer, nagpa siya ako na mag-part-time job sa isang fast food dahil hindi na kayang suportahan ng mga magulang ko ang tuition ko. Naging busy ako ng panahon na yon, Papadudot, at hindi ko napansin na wala na pala akong time para kay Maron. Nag-away kami at humingi siya ng cool off sa akin. Nakaramdam ako, Papadudot, ng sakit sa puso pero pinagbigyan ko siya sa kagustuhan niya. Lumipas ang summer at third year college na ako sa pasukan. Pagpasok ko, Papadudot, ang hanap ng aking mga mata ay si Maron. Baka sa mukha ko ang kalungkutan. Ngunit pinipilit kong maging okay sa mata ng aking mga kaibigan. Isang text ang na-receive ng cellphone ko at yon ay galing kay Maron. Humingi siya ng sorry at nakikipag-ayos muli. Naging masaya ako sa nangyari, agad din kaming nagkita sa PE room at siya ay naglalaro ng table tennis. Baka sa mukha niya ang saya habang siya ay naglalaro. Nang matapos silang maglaro ay nagpaalam na ang kanyang mga kalaro na sila ay uuwi na. Naiwan kami ni Maron sa loob ng room habang nagpapalit ng damit si Maron ng kanyang malinis na damit at tumabi siya sa tabi ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at nag-init ang mukha ko. Tila ako naging estatwa sa kinakaupuan ko at tumingin sa akin si Maron at biglang natawa. Pinisil niya ang ilong ko para maging okay ako. Pinilit kong wag magpahalata kay Maron na ako ay kinakabahan kaya tumayo ako at inaya siya na umuwi na. Pero hinawakan ni Maron ang kamay ko at hinila upang umupong muli. Sa puntong yon, Papadudot, ay tumingin na ako kay Maron at dahan-dahan na niya akong niyakap ng mahigpit. Naging komportable ako sa bisig ni Maron at niyakap ko din siya. Dahan-dahan ding nilapit ni Maron ang mukha niya sa akin at dahan-dahan niya akong hinalikan. Sa unang pagkakataon, Papadudot, ay naramdaman ko ang unang halik kay Maron. At yon ang halik na hindi ko makakalimutan, Papadudot. Unti-unti nang naging malinaw sa akin ang estado ni Maron sa puso ko. Ang mga katanungan ko dati ay nasagot na ni Maron sa kanyang halik. Isang hapon na pagkasunduan namin na magkita kami after class. Hinihintay ko siya sa labas ng room at nasasabik na magkita na kami hanggang sinabi ni Caridad na parating na si Maron. Yung tibok ng puso ko ay biglang bumilis at hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa tuluyan ko na siyang makita. Nais ng mga pa akong lumakad patungo kay Maron at yakapin siya ng mahigpit at sabihing sobra ko siyang na-miss. Ngunit pinigil ko ang sarili ko upang hindi ipahalata ang kasabikan ko sa kanya. Nagwo-worry ako sa relasyon namin ni Maron. Habang iniisip si Maron ay biglang pumasok sa isipan ko ang tungkol naman sa amin ni Jared. At unti-unti ako nakaramdam ng takot na malaman niya ang lahat.
Isang hapon natanaw ko si Maron mula sa third floor, kasama niya ang mga varsity na mga babae ng table tennis at masaya siyang nakikipag-usap sa isa sa mga doon. At baka sa mukha ng babae na sobra siyang masaya nakausap si Maron at may pahapyaw pa siyang paghawak sa braso ni Maron. Nakaramdam ako ng matinding pagsiselo sa nakita ko. Sumikip bigla ang dibdib ko at nagbabadyang mahulog ang mga luha ko sa mga nakita ko, Papa Dudut. Pinipilit kong kumalma at huwag ipahalata sa mga kaibigan ko ang sakit na nararamdaman ko. Nang gabing yun ay tinext ko si Maron na sabay kaming umuwi kinabukasan at pumayag naman siya. Buong gabi ay pinag-isipan ko ang mga sasabihin ko sa kanya. Nag-decide na ako na aminin ko sa kanyang lahat at magiging open ako sa kanya at magsisimulang muli na kasama siya. Kabatakot ang naramdaman ko, ngunit kailangan kong gawin yon alang-alang sa relasyon namin. Kinabukasan, nagsabi na ako sa mga kaibigan ko na hindi ako makakasabay sa kanila dahil hihintayin ko si Maron. Pagsapit ng hapon ay nag-umpisa na akong magantay sa kanya sa labas ng office. Lumipas ang 1 oras, 2 oras at 3 oras ay wala pa siya. Sumaktong bumuhos ang malakas na ulan ng may pagkidlat at kulog. Nagpa siya akong mag-text sa kanya dahil takot na takot ako dulot ng kidlat. Ayon sa text ay mauna ka na, may practice pa kami kasama namin si Sir. Para akong nabuhusan ng nagyayalong tubig. Yung pakiramdam na pinaghandaan mo ang lahat ng mga sasabihin at pinalakas mo ang loob mo sa kanya, pero siya naman ay binaliwala lang yon ng basta-basta. Kung kailan handa ko nang lumaban para makasama siya at iparamdam kung sino siya sa buhay ko, ay napagkaitan na ako ng pagkakataon. Yung inakala mo na siya na ang magpapayong sa iyo sa gitna ng ulan at iayakap sa iyo upang mawala ang takot dulot ng kulog. Ang siyang mag-aabandona sa aking nararamdaman. Sa sobrang bigat ng aking naramdaman, Papa Dudut, ay hindi ko na alintana ang kulog at ulan na bumabasa sa buo kong katawan. Yung tipong wala na akong maramdamang lamig kundi ang init sa loob mo na umaagos sa mata mo. Papa Dudut, hindi ko na namalayan ang biyahe patungo sa aming bahay dahil blanko na at sobrang bigat ng nararamdaman ko. Pag uwi ko, Papa Dudut, sa aming tahanan ay nagpalit na lamang ako ng damit at buong gabi akong umiyak. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagbabago kay Maron. Naisip kong alam na niya ang lahat-lahat ng tungkol sa amin ni Jared. Kinabukasan ay walang pasok dahil linggo. Nagpalit ako ng number upang hindi ko makausap si Maron. Dahil nakaramdam ako ng takot na baka makipaghiwalay siya sa akin, ilang araw akong hindi makontak ni Maron. Hanggang nakuha niya ang number ko sa mga kaibigan ko. Agad niyang tinanong na bakit ako nagpalit ng number. Ang nasabi ko na lang, Papa Dudut, ay dahil gusto ko lang. Naging mahaba ang pagkakatext namin at sa huli humantong din kami sa paghihiwalay, Papa Dudut. Ayon sa kanya, out of love. Kaya't siya nakikipaghiwalay sa akin. Oo, siyang nakipaghiwalay sa akin marahil ay alam na niya ang lahat tungkol sa nakaraan namin ni Jared. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil kung kailan aaminin ko na sa kanya ay naunahan ako ng katotohanan na magsabi kay Maron. Hindi ko na nagawang mag-explain kay Maron at sabihin ang tunay kong nararamdaman para sa kanya dahil nung gabi na magka-text kami ay yun na ang huli naming pag-uusap. Siguro nga ay eto ang kabayaran ng ginawa ko kay Jared at kay Maron. Eto na siguro ang parusa sa akin ng langit na kung kailan mahal mo na ang tao ay siya namang mawawala sa iyo. Papa Dudut, madalas ko siyang nakikita sa school ng mga panahon na yon. Ngunit sa tuwing nagkikita kami ay lagi siyang umiiwas sa akin. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigang babae at yon ang lagi din niyang nakakasama. Hindi ko na rin nakakasama at nakakausap si Jared matapos na maghiwalay kami ni Maron. Nag-focus na lamang ako sa pag-aaral, Papa Dudut, hanggang sa makagraduate na ako. Wala na akong balita sa kanila mula nang umalis na ako sa university. Tikom naman ang bibig ng mga kaibigan ko tungkol kina Maron dahil alam nila ang sugat sa puso ko dulot ng nangyari. Hindi na nila binabanggit ang pangalan ni Maron dahil baka umiyak na naman ako sa kanila.
Papadudot muli kong binisita ang Facebook account ni Maron matapos ang 6 na taon at mukhang masaya na siya sa kanyang long-time girlfriend. Napansin ko na hindi kasama si Jared sa mga pictures na nakatag at post kay Maron. 4 na lang sila na nagse-celebrate sa mga okasyon. Bukod pa dito ay hindi na rin sila friends sa Facebook. Sinubukan kong i-add sa Facebook at agad din niyang inaccept ang aking friend request. Ngunit makalipas ang ilang araw ay in-unfriend niya ako sa Facebook. Naisip ko na magpahanggang sa ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Papadudot muling bumalik ang sakit sa puso ko nang mapansin ko ang bagay na yon. Nakasira ako ng isang magandang pagkakaibigan, Papadudot, dahil sa mga mali kong desisyon sa aking mga nakaraan. Kung maibabalik ko lang ang oras at panahon ay mas pipiliin kong hindi pumasok sa buhay ni Maron nang sa ganon ay hindi ako makasira ng pagkakaibigan at hindi masayang ang pagmamahal niya sa gaya ko. Maaaring manatiling nakabukas ang pinto ng nakaraan sa puso kaya't patuloy na bumabalik ang mga nakaraan sa akin. Marahil din ay hindi ko pa nasasambit kay Maron ang mga nais kong sabihin sa kanya na hindi ko nagawa noong may pagkakataon pa ako. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang NGO at maayos ang kabuhayan. Nakakatulong na rin ako sa mga pangangailangan sa bahay at nais ko lang kunin, Papadudot, ang pagkakataon na ito na magbigay ng mensahe para kay Maron. Hi tanda, kumusta ka na? Nais kong humingi ng tawad sa iyo sa mga nagawa ko sa iyo. Alam ko na hindi ko na mababago ang mga nangyari at wala na rin namang magbabago sa kasalukuyan. Maron, patawad sa mga pagkakamali ko. Patawad dahil pumasok ako sa buhay niyo. Patawad dahil sinayang kita. Patawad dahil hindi ako naging tapat. Patawad dahil hindi ko nakita kaagad ang tunay na halaga mo. Patawad dahil nagsinungaling ako at patawad dahil minahal mo ko. Masaya ako para sa iyo dahil nakatagpo ka ng taong mamahalin ka higit sa pagmamahal mo. Masasabi kong nasa tamang tao ka na hindi sasayangin ang pag-ibig mo. Hangad ko ang kaligayahan nyo. Maraming salamat sa lahat ng alaala. Nagmamahal, Bata. Maraming salamat, Papadudot, sa pagbasa ng aking liham pag-ibig. Naway kapulutan ng aral ng inyong mga listeners ang aking kwento nang sa ganon ay hindi ito mangyari sa iba. More power and God bless. Lubos na nagpapasalamat, MM.